It's a beautiful Wednesday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo and we are on our 39th episode na po. And meron na naman tayo makakasama na isang negosyante na magbibigay ng kwento tungkol sa kanyang journey sa pagninegosyo. Of course, we're doing this sa Ledipo office because we want the people to realize that Albay can be the most preferred investment area not only here in the Bicol region but in the whole country as well. And syempre gusto nating patunayan na Albay is also an entrepreneurial hub of excellence. And this is the way of our governor po, Attorney Edsel Grex Lagman, and the whole provincial government of Albay to help the micro, small, and medium enterprises na mas makilala po, mabigyan ng libreng promotion para makatulong po sa kanila. And sana, sa kwento ng ating guest sa araw na ito, ay makapag-motivate kami and makapag-inspire kami sa inyo na magbukas na rin ang inyong mga sariling negosyo kung sakali man na nag-hesitate pa kayo o medyo wala pa kayong lakas ng loob na mag-open ng inyong sariling business, sana ay makatulong po kami sa inyo. But before we go po doon sa aming formal interview, we just want to let you know kung ano po ang mission and vision ng aming opisina at kung ano-ano po ang iba't ibang serbisyo na pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Again, this is our 39th episode. Magandang umaga po sa inyong lahat. And as promised po, meron tayong makakasama na isang negosyante ulit sa araw na ito. I am your host for today pala. My name is Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. And join me in welcoming po our special guest, Sir Gian Paulo Cha, owner of 528 Ilawod Cafe. Good morning and welcome to the program po. Marinaka po, Ma'am Jamie. Yes, good morning. And ano po, 528 Ilawod Cafe ang pangalan ng business. Yes. Kailan po ito nag-umpisa, sir? We started in 2015 of December. So that's when we started po. So, 9 years. Mahina po ako sa math pero matagal na po. Parang matagal mga, matagal na 2024. So, mga 9 years. Pa 9 years na. Yeah. O di, matagal na talaga tong business. And dyan talaga nakapwesto yung negosyong ito nung sinimulan mo. Yes po. So yung address po is yung 528 Ilawod mismo. Ang galing. So, hindi na ako magtatanong kung saan ang galing yung pangalan ng business kasi yung address, yun na rin yung ginawang name ng business. Ganun po pag walang creativity, ma'am. So, pwede na to. Para mas creative nga talaga kung saan located yung business, yun na rin yung ipinangalan. Ang galing. So,
528 Ilawod. Kumpletuhin na natin yung address ng business, sir. 5F Lutivio po. 528 F Lutivio. Okay. Ilawod. F. Lutiv, Ilawod, and this is here in Legazpi. In Daraga. In Daraga. Yes, ma'am. Daraga Albay. Okay. So, owner po ikaw talaga nitong business. And bakit po ito ang naisip mong buksan ng negosyo? Siguro ma'am, I think we saw sa this type of business. So technically ma'am, no, we categorize ourselves as a parang specialty coffee. So in this type of industry ma'am, we see an opportunities not for just for ourselves but the people na we work with. So sa amin kasi ma'am, no, sa industry namin, once you get the necessary skills, kunwari as a barista, kung ano man yung educational background mo, yung attainment mo, it won't really matter as long as you have the necessary skills. This work for you sa atin, sa ibang bansa. So yung opportunities sa mga kasama natin are better in this type of industry. Yun po yung reason kung bakit we started with this. So, wow! Nakita po natin sa screen ang mga siniserve nila na coffee dito sa 528 Ilawod Cafe. So, sabi mo hindi ka creative. Bakit ang ganda-ganda ng presentation ng mga coffee ninyo? Hindi po ako yung gumawa niyan eh. Oo, pero syempre, with your approval yan bilang owner, ang ganda kaya. Diba? Ang ganda. Nagdaan lang yan sa picture. Sa personal mo, napakapangit. Ay, naku, hindi. Hindi ako naniniwala. Ang ganda. Para ngayon pa lang, natatakam na ako at gusto ko nang umorder ng coffee sa inyo. So, marami pong mga coffee businesses dito sa atin, sa area. How do you feel about that? Na maraming kakompetensya. How do you feel about having That's actually a good thing for us, ma'am. So, when we started kasi, ma'am, we're actually the first specialty coffee in the region or in South Luzon. So, when we started, ma'am, we wanted to make sure na hindi lang kami yung mag-grow, kung hindi yung kasama namin sa industry, sama tayo mag-grow. So, that's why yung mga good practices, mga best standards natin, we normally share it with other cafes din. I So, see. actually mga about 8-7 years ago, we organized a barista competition. So, it's one way for us to help yung mga ibang cafes improve on their technical skills. So, yun po. So, ang industry kasi namin, ma'am, no, normally kapag magkakaparehas, we look at people na kapareho natin as competitors. Yes. But actually, ma'am, sa coffee, we look at it differently. Example, ma'am, you're a cafe, and then I'm someone na parang pumunta sa cafe mo. But you're offering a drink na hindi masyadong okay. So, ang nangyayari, ma'am, it turns me off. So, hindi na tuloy ako iikot at mag-explore sa mga ibang cafe. But if you're a cafe and then you're offering mga selections na maayos, selections na nakakapag-gising sa curiosity ng mga tao, mas iikot sila to try other cafes. So it's an industry, ma'am, na maganda yung tulungan. Dapat. Yes, correct, ma'am. Okay. Lalo siguro kapag yung mga bisita hindi doon sa area. Tama yung point mo. So, kung lahat kayo parang nagtutulong-tulong na makapag-produce ng mga quality na coffee, di marami pupunta sa area natin. Parang, Albay, doon tayo magkape sa Albay kasi halos lahat ng coffee shops doon, na-try ko na at lahat masasarap. Correct. So, yun yung parang purpose mo then as a business owner. At ang ganda nun, ano? So, hindi ka selfish na business owner kasi sinishare mo din yung mga knowledge mo. And parang minomotivate mo din yung mga ibang negosyante na maging maganda rin yung service tsaka yung quality ng product na i-offer din nila sa mga consumers. So, saan galing yung motivation mo na yun na parang ayokong ako lang yung aasenso, kundi dapat lahat kami sa area makapag-provide ng quality service. Saan ang gagaling yung ganun? I think, ma'am, normally outlook natin sa life is different. We normally base it on our bringing, our background, our experiences. Siguro po, me and my wife are just fortunate na we've had the privilege lang na to grow up na hindi masyadong
competitive ang mindset. So ako po, no, personally, I've been into other industries kung saan yung mga colleagues ko, mga katrabaho ko, mga nauna pa sa akin sa trabaho yung 20, 30 years nang nandun sa trabaho. Pero in spite of that, yung naabot nila is still the same 10, 15 years ago. So that's why when we set up the cafe, ma'am, we wanted something na would provide opportunities sa mga kasama natin. Hopefully in 5 years time, in 6 years time, yung life nila would be different. Hindi ito lang. So yun talaga. So ngayon, ma'am, kung i-keep natin yung sa atin lang, then hindi enough yung change na mapuproduce natin. So kaya we wanted to at least share it to some other cafes din. At least yung ugali kasi, ma'am, ng Pilipino, hindi naman to limited sa amin lang. Kung titingnan mo, ma'am, yung mga ibang cafe sa atin, ganoon din. So nagsishare na rin sila. Kumbaga very healthy yung industry. So, ang galing. So, ang iniisip ninyo nung nag-open kayo ng business, hindi lang para kumita, kundi makatulong din sa community Dati, in general. Ngayon, ma'am, gusto ko na lang kumita. Okay. Oo. Pero syempre, mag-business ka para kumita. Pero, yun nga, nakakatuwa yung kinukwento mo na kayo ng wife mo, since hindi, parang, siguro hindi kayo dumaan sa ganun na sobrang hirap siguro ng buhay na kaya parang relax lang kayo, and then you help other people. Ewan ko kung tama. Parang sinasabi yaman naman ang ko. dating ko dun, ma'am. Hindi naman ganyan. Parang, hindi naman ganyan, ma'am. It's more of ano lang. Hindi... We're siguro, ma'am, we're blessed na yung empathy is something that we've acquired. So, parang sometimes kasi, ma'am, sa negosyo, it's very cutthroat eh. For you to grow, for you to be parang on the top, kailangan you're willing to do things na medyo hindi maganda. So I think blessed lang ako na kasama ko yung asawa ko na mas maganda yung empathy natin sa bawat ibang tao. So at least hindi tayo masyadong focused sa bagay. Okay. So oo nga naman, when you open a business, mag-i-employ ka ng maraming tao, and yung negosyo mo ay magiging way para maging better yung mga lives din ng mga employees mo. Diba? Kaya nga tayo nag-iinganyo ng mas maraming negosyo na magbukas kasi mas maraming matutulungan ng mga pamilya kung marami ang magiging employed ng mga tao. So, nakakatuwa pong pakinggan yung inyong kwento sa atin. So, you mentioned po, specialty coffee. Ano yung difference nun sa mga ibang kape? So, pag sinabing specialty coffee? So, yung specialty coffee po, no, meron siyang mga standards na you should be following para yung produkto mo o yung cafe mo can be considered a specialty coffee. So it starts po with the type of coffee that you offer, the type of coffee na you purchase. So may grading system po siya. And then in how you prepare naman yung drink mo, may set of standards din na you have to follow. So yun po ang nagiging category kung paano. So ang maganda po nun, yung on paper, parang lang siyang social specialty coffee. But behind the plaques or the certificates or whatnot, yung skills that are imparted sa team, yun po yung maganda. So, paglabas nila sa cafe, it's something na when you go abroad po, no, it's something na yung skill set mo, dala-dala mo na nare-recognize at tinatanggap. Yun yung po maganda. I see. Okay. So, ikaw po mismo, mahilig ka talaga sa kape, personally? Hindi yun. Ay, wow. So, ang hindi ka mahilig sa kape, Hindi pero coffee business yung naisip mong buksan. So, sino sa inyo ng wife mo ang mahilig magkape? Yung wife ko po. Siya. Siya po yung majority owner. 51% sa kanya, ma'am. 49 lang ako. So, kaya medyo wala tayong magawa. Okay. So, 51% majority na yun. So, kailangan palitan yung mami mamaya. Yung name ko, tapos minority owner lang. Ano po yung name ni ma'am? Lourdes, ma'am. Lourdes. Hello po, Ma'am Lourdes, if you're watching. So, kayo po pala ang majority owner, sabi ni Sir. And siya yung mahilig talaga sa kape. Pero both of you, nag-aral po ba kayo ng pagbabarista o Yes, ma'am. paano? Talaga. Okay. Saan po kayo natuto? Yung foundation namin, ma'am, no, it's in Better Barista. It's in Singapore, ma'am. So, that's where we took our foundation, intermediate, roasting, and then, yun po. And then, sa ibang lugar naman yung ibang classes po.
So, Wow! Meron kayo sariling foundation? hindi po, yung tawag mo sa class is a Barista Foundation or Barista 101. Okay. So, bali may levels po siya, ma'am. Okay. So, yun po. So, sa Singapore pa kayo nag-aral Yes, ng ma'am. pagbabarista. Ano yung kaibahan na tinuturo sa Singapore kaya? Tsaka yung dito lang sa Philippines? Hindi ko po masabi per se, no, kung ano talaga yung difference. Pero yung class ko kasi po dati noon is actually my first time na uminom ng kape. So hindi po ako uminom talaga ng kape. So yung class po, yun yung first time kong na-expose sa coffee. So siguro po nahilig ko lang because ng approach nila. It's through science. Hindi siya, kasi normally po pag nagtuturo tayo sometimes, ito yung gawin mo kasi ito yung nakasanayan. Yeah. So, more of yung approach po, ito ang kailangan mo gawin because ito yung factors that goes into it. So, parang ganun po. I'm not saying po ganun yung sa atin. It's just yun yung nakita kong difference. Okay. So, Singapore, dun pa talaga kayo nag-aral. And kayong dalawa mismo nagpunta rin Singapore para aralin ito bago nyo binuksan yung negosyo. So, gaano kahalaga yung talagang preparation, di ba? Yung knowledge, yung skills, yung magpe-prepare ka para magbukas, bago ka magbukas ng negosyo, mag-aral ka muna. Ano ba yun? Prerequisite? Kailangan ba talaga yun? O para lang sa mga nanonood? So, parang ano siya ma'am we normally look into opening a business in terms of percentage po. So, when you start up a business po, it's 100% you're going to fail. So, it's 100% failure po. So, everything else po na gagawin nyo are ways to minimize yung chances mo of failure. So, you get quality training, so it's less ganitong percent. You get proper equipment, less ganitong percent. Good locations, ganito. So, yung chances po of failing is lower na. Yun na yung sinabi, pag nagbukas ka ng negosyo, risk talaga yun. So, parang may na-interview din kasi ako dito, sir. Sabi niya, once nagbukas ka ng negosyo, huwag mo nang isipin nakikita ka, isipin mo na talaga talo ka. Tapos everyday lang daw, gagawin mo lang yung best mo para hindi ka sumadsad, parang ganon. So parang pares kayo nung sinabi nung aking na-interview din dati. So, ang galing nun. So, ang ginagawa mo as a business owner is to minimize the risk of failing. So, lahat, parang you will think in advance na, ito yung mga kailangan natin i-prevent para hindi tayo mag-fail. Okay, ang galing. Okay. So, sa case nyo, sir, ano-ano yung mga ginawa ninyo para nga ma-prevent yung failure na sinasabi? So, you have already mentioned yung mag-aral ka muna, location, and then ano pa po ba, sir? Yung iba? Actually, yung first store po namin is hindi namin pinag-aralan mabuti. So, lahat ng mali nandun na. Anong store po yun? Yun po yung 528 Ilawon. Yung first branch po namin is in Caraga. So, okay. It's something po na hindi naman namin masyadong sineryoso. So, lahat kasi po is by accident. Even the class in Singapore is by accident. So, hindi po kami nag-aral ng pagbabarista because we wanted to open a cafe. It's purely by accident po. Yung wife ko was in Singapore po para magpagamot. Okay. At dahil ayaw niya pong nandun akong kasama siya, kinuha niya po ako ng class sa kape. So, kaya po nag-start. And then pag uwi po namin, we wanted to put a business sa Daraga para kasi yun po yung hometown namin. So that's why po binuksan namin yung cafe doon initially. I see. So, ang mahilig sa kape si Madam. Yes po. And then parang naano ka lang yan na para lang to kill time ba? Or para lang may gagawin ka habang nandun kayo? Halo-halo naman. Halo-halo na, okay. Tapos, nagbunga naman ng maganda kasi nagbukas nga kayo nitong negosyo. So, sabi nyo, you failed the first time. Ano po ba yung mga factors na nangyari? O kaya, naganap nung una kayong nagbukas ng negosyo kaya hindi naging successful? So, pero sabi ko ma'am, we're the first sa region at sa South Luzon actually to open up a specialty cafe. So, when we open a specialty cafe, ma'am, the market wasn't ready. Ang coffee na in-offer namin ng ma'am is just black and white lang. Ibig sabihin, coffee and water, tas espresso and milk lang. Wala kami ma'am ng mga blended drinks, yung mga ice drinks. So, literal ma'am, hardcore na specialty cafe. So, yung market ma'am wasn't ready then. I see. So, yun.
So, parang yung mga beans ba niya ito ay kakaiba kaysa dun sa ino-offer ng iba, kaya na tinawag na ganon? Correct, Or ma'am. sa preparation? Paano naging special yung black coffee niyo compared to the other black coffees in the market? So when we started, ma'am, no, yung market natin are used to the type of traditional coffees na we drink. So these are dark, bold Yeah. flavors. Yung gusto natin yung matapang, Yes. mapait. Then we put a lot of sugars. Yeah. So with specialty coffee, ma'am, no, we try to highlight the inherent flavors of each coffee beans. So ano yung mga flavors na pwedeng lumabas sa kanya, base sa kanyang acid, sa kanyang protein. So hints of apple ba, hints of tamarind ba, and so on. So Napapalabas yung ganong flavor sa coffee? yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ganun. So talagang ginamitan ng siyensya. Kaya tinawag na specialty coffee. Kasi pinag-aralan talaga yung produkto, hindi basta bago ilabas sa market. So grabe, ang galing. Nagkape ka pero may ibang flavor na malalasahan. Kaya siya tinawag na specialty coffee. So paano mo po nasabi na hindi ready yung market natin for that noon? About 9 years ago, ma'am, no, yung specialty coffee, parang umuusbong pa lang siya sa metro, sa Manila, and then sa mga ibang lugar pa lang sa ibang bansa. So, nung mga first time, ma'am, nag-open kami, gugulat lahat, hihingi ng asukal, magtatanong bakit maasim yung kape, bakit hindi mainit ang kape. So, yun po yung mga iba sa mga challenges when we started. So sa specialty coffee, merong mga coffee na hindi masyadong mainit pag sinerve para lumabas yung specific flavor na gusto nyong... Yes, ma'am, no. So even with the milk, so kunwari, ma'am, pumunta tayo sa mga sikat na coffee shop na multinational. So kung order ka kunwari ng latte, so yung latte, ma'am, yan yung kape natin na may gatas. So sa specialty coffee, ma'am, no, kapag iniinit natin ang gatas natin, dalawang purpose natin. One, ma'am, is para mag-introduce tayo ng foam. Yun yung parang mas maganda yung texture sa bibig. Yes. And then, you're trying to burn off yung proteins ng milk mo and then turn them into sugar. So, yung sweetness, ma'am, ng coffee mo should come from the coffee and the milk lang. I see. Pero tayo, ma'am, sanay tayo sa sobrang init. So, sa ibang traditional cafe, ma'am, no, masyadong naiinit yung milk to a point na you burn off all the proteins na flat na yung lasa niya, ma'am. So, yun ang medyo difference nun. Grabe, marami akong nare-realize dito sa ating kwentuhan na yung kape talaga pala isa siyang art din, tapos na may siyensya na hindi basta-basta yung kape. Kaya yung iba talagang pricey din kasi nga ganito, parang may science involved, tapos yung art, tapos yung ano ba yung tawag doon? Yung tinatansya yung temperature, yung mga ganon. Ang galing. Okay. So, price-wise po, kumusta po yung price range naman ng mga produkto ninyo? So, ang coffee natin, ma'am, no, would range from 120 to 160. So, ang difference, ma'am, no, ang cost of sales kasi sa amin, medyo mas mataas. To give you a idea, ma'am, kilo of our beans, ma'am, ang pinakamura is about 1,400. Ang iba, ma'am, traditional coffee would range about 450 to 500. So, doble na kami. Yeah. And then, ang input natin, ma'am, sa isang cup, doble rin. So, your traditional coffee, ma'am, would use about 7 grams of coffee lang. Ang sa atin, ma'am, no, will use a minimum of 14 grams. I see. 14 to as high as 20 grams. So, mas mahal yung kape mo, mas mahal pa yung input mo. And then, for you to get to that level, mas mataas pa yung kailangan mong i-gastusin. I see. So, yun po ang difference. So, that's why po, no, yung sugars, yung mga add-on na pampatamis, hindi masyadong gumagamit. I see. So, yung iba naman, ma'am, more of matamis to cover up yung mga flavors na hindi natin missing gusto. flavors. Oo. Ayun pala yun. Ang galing. Okay. So, kayo, kahit hindi masyadong malaki yung kita, basta parang nakikita ko yung priority nyo talaga makapag-serve ng super quality na produkto sa inyong mga consumers. So, paano naman po yun sa negosyo? Yung ganong iniisip nyo na kailangan quality talaga yung iserve natin kahit hindi masyadong malaki yung
yung kinikita. How does it work for you po, yung ganong ano? I think, ma'am, no, you just have to find your niche sa market. So, you can't cater to the entire market kasi. So, like for us, we know na ito lang yung market namin. What we try to offer are quality products. So, the clients that come for us is the ones that parang puts premium on quality. Na alam nila, they come in, they get what they pay for. At the same time, parang they believe in the community na we're building for the team, for the shop. No? So, kung hindi naman po kailangan ganito. If you feel na iba yung avenue na gusto mo gawin, yung gusto mo gawin mga mas murang kape, it's all the same po. You just have to find yung niche mo. And just so happen po ito yung gusto namin gawin. Ayun, oo nga naman. So, kanya-kanya naman ang gustong mangyari pag nagninegosyo. So, at least yung mga clients nyo o yung mga customers niyo, sila talaga yung naghahanap ng talagang quality na product. Kapag nagkape sila, they're after the flavor, siguro yun nga yung mga flavors na dyan lang sa cafe ninyo matitikman kasi kakaiba nga yung siniserve ninyo, and it's a specialty coffee. So, paano nyo naman i-compare yung coffee ninyo dun sa masikat na alam naman nating lahat na coffee shop dito sa Philippines? I think malayo, ma'am, no? So, in terms of brand awareness, lagi sila may advantage. So, kung ang comparison kasi, ma'am, it's a difficult comparison in terms of people who have different type of preference. So, kunwari, ma'am, kahit anong sabihin ko na itong beans namin is prepared this way, ganito ang presyo niya, ganito ang binuhos namin for that. Kung hindi pa rin ito yung panlasa na gusto ng tao, it won't matter, ma'am. So I can sit here and say, mas masarap yung kape namin, but it won't really matter, ma'am. Depende pa rin sa iinom para sa kanya kung alin pa rin yung masarap. Gustuhan yung tao. So, parang acquired taste din, di ba? Parang sa una baka hindi mo masyado ma-appreciate, pero nare-realize din siguro na hindi, may kakaiba dun sa kape na ino-offer nila, na kaya siguro sila pabalik-balik sa coffee shop ninyo. Okay. So, tama ka dun sa point na yun, no? Kahit pag-igian mo yung trabaho mo, kung hindi ready yung market, parang mahirap din. Pero dahil na nasa business na kayo for 9 years, so siguro word of mouth na rin, ano, ang nakatulong na dun tayo sa coffee shop nila kasi kakaiba yung siniserve, quality, and siguro na-realize ng mga tao na hindi nila mahahanap sa ibang coffee shop yung ino-offer ninyo dyan sa 528 Ilawod. So, nakakatuwa naman. Ano yung sekreto ninyo, sir? Bakit kayo tumagal na sa business ng 9 years? Siguro, ma'am, ano lang, when you put up a business kasi, ma'am, may mga iba't iba tayong ang tawag ito, incentive kung bakit natin gusto magnegosyo. So, yung iba sabi nila, dapat passionate ka sa negosyo, so on. Sa amin, ma'am, I think different. Lagi ko narinig yun. Sa amin, ma'am, I think instead of being passionate about sa negosyo, I think it's putting something na besides yourself, putting importance sa ibang tao o sa ibang bagay instead of yourself. Kasi kung sarili lang natin, ma'am, mabilis mag-give up eh. So, kunwari, hindi maganda yung negosyo, ayoko na. Sarado na. Correct. Pero kapag you're doing something, pero alam mo you're not doing it for you, you're doing for someone else, mas mahirap mag-give up kasi alam mo it's not really for you. So that's why, kahit in spite of the trials, ma'am, no, yung pandemic and so on, nandiyan pa rin tayo, high, low sales, nandiyan pa rin. It's because may iba kaming purpose, ma'am. So, I see. Para sa inyo, yung parang reward na nakukuha ninyo, yung nakakatulong kayo sa iba. Ayoko na nga, ma'am. Gusto ko lang yumaman. Pwede mo ayoko na yung mga tulong-tulong na yan, ma'am. Biglang gano'n eh, no? Pero syempre, iba yung sense of accomplishment na nararamdaman mo kapag nakakatulong ka sa kapwa mo
through your business. So, nakakabilib naman po kayo. Nakaka-proud naman kayo dyan sa ginagawa. Parang ganda naman kasi ninyo. ma'am ng tulong. Parang hindi naman kami tumutulong eh. Parang Literal naman talaga, you provide employment. So, syempre, sumusakot sila. And kayo talaga yung gumagawa ng paraan para hindi magsara yung negosyo and minomotivate nyo rin sila to always do good in what they do siguro. Kaya, tulungan ang nangyayari. So, na-appreciate kayo ng tao ninyo dun sa ginagawa ninyo for them. So, sila din siguro. Most likely. Pag ganyan ang kwento niyo ma'am, parang ang bait kong tao. Oo. Hindi naman eh. Kasi, kanina ko pa naririnig, talagang nasa puso ninyo yung pagtulong ninyo, kayo ng asawa ninyo. And maganda naman talaga yon. Kaya kayo siguro tumatagal din sa negosyo kasi binibless kayo. Kasi hindi nga yung motive ninyo ay hindi lang pansarili, kundi para na rin sa iba. So, tapos, yung iba iniisip nila, nako, kailangan mas magaling ako sa mga ibang coffee shop dito, pero kayo hindi. Parang, gusto ninyo, yung mindset ninyo sabay-sabay tayong umunlad, sabay-sabay tayong matuto at mag-aral at maging maganda yung takbo ng negosyo ng coffee dito sa lugar natin. So, kakaiba ka po, sir. So, bibira po yung mga na-interview ko ditong ganyan sa inyo, kaya nakakatuwa po kayo. Pero pwede rin ma'am, kami rin yung pinakamagaling, pwede rin yun. Pwede naman talaga. O, di ba? Lalo dun sa mga customers ninyo and yung mga pabalik-balik na talagang hindi sila ko kontra pag sinabi natin yan. Parang tumataas yung pressure sa akin, ma'am. Nakakatuwa. So, ikaw, sir, or sa inyo ng misis mo, sino yung mas desidido talaga dito sa negosyo? Yung parang 101% talaga binibigay all the time? I think, naman ma'am, blessed naman ako ma'am na yung wife ko is very supportive sa lahat ng mga gusto ko gawin sa buhay. Kahit na, ma'am, sometimes we disagree sa mga gusto gawin ng partners natin. Kaya lang, at the end of the day, committed pa rin siya to make my dreams her dreams din. So, yun pa yung maganda. Nakakatuwa. Kahit ayaw niya, ma'am. So, pero di ba siya yung may gusto nitong coffee na mahilig siya sa coffee? So, passionate siya dito sa coffee. Ikaw, sir, paano mo, di ba sabi mo hindi ka nga nagkakape, tapos parang coffee shop yung binuksan. Kailan mo na-realize, okay, so gusto ko na rin yung coffee, gusto ko na-appreciate ko na siya. Kailan mo yun na-realize, sir, yung ganon? O ngayon, coffee lover ka na ba dahil dyan sa business? I appreciate coffee, ma'am. Pero hindi siya something na kailangan ko hanapin every day. But I know it's a tool. It's a tool for us. So, ayun. So, ma'am, different, like, hindi ko ma-share mo masyadong personal, di ba? May mga umiyak na dito, sir. Pangatlo ka na, just in case. So sa amin, ma'am, no? So, may time ng buhay namin ng wife ko na lagi siyang nasa hospital. So, lagi siyang may sakit. So every day, hihingi siya sa akin ng kape. So, sa basement, ma'am, kami nung ang room namin na nasa basement. So, akit ako sa first floor, bibili ako ng kape. Tapos ibibigay ko sa kanya. And then, pag binibigay ko sa kanya, ma'am, aamuin niya yung kape, titikim siyang konti, tapos hindi na niya ubusin. For me, ma'am, no, di ako uminom ng kape. So, parang, budget ako, mahal-mahal ng kape, tapos di mo ubusin, naamuin mo na. So, hindi ko siya maintindihan. And then, eventually, habang araw-araw niyang ginagawa yun, na-realize ko kung bakit. So, na-realize ko kasi ang tagal namin sa hospital, pag lumilingon siya, parang puro padero lang nakikita niya. So, yung coffee, ma'am, na galing sa labas, yun yung nagre-remind sa kanya kung ano yung buhay sa labas ng kwarto, yung malamig na kwarto, no? So, pag uminom ka ng kape, natitikman niya uli yung pagiging normal, wala siya sa loob na walang sakit, walang dapat ikatakot. So yun, ma'am, yung naging coffee for me. So that's how it started. Kaya kung ang tagline namin, ma'am, sa 528 is always better brews and better days. So yung kape, ma'am, no, we're not just serving parang good cup. Yeah. So you're serving people parang good days din through the good cup. So yung na-feel ko, ma'am, nung nakikita ko yung wife ko, yun yung gusto natin i-provide ngayon sa mga tao. I see. So, yun talaga yun, ma'am. Thank you so much, sir, for sharing that story. Parang, ako yung parang naiyak kwento mo. Parang, yung kape, nakatulong sa kanya na ma-remind siya na, may buhay pa sa labas. Yung amoy ng kape, tsaka siguro yung senses niya, mas nagiging alive dahil lang sa isang tasa ng kape. Yung amoy, yung lasa, yung, nakakatuwa. Inimbento ko lang yun, ma'am.
Kinikilabutan naman ako dun sa kwento. So, ano ulit yung tagline, sir? Ang ganda ng tagline. It's better brews po and better days. Oh, better brews and better days. Ang daming tinutulong talaga ng kape sa pang-araw-araw natin na buhay, di ba? Yung iba-iba ng rason ang tao kung bakit nagkakape, pampagising, minsan gusto lang ma-relax, yung ganun. So, ang ganda nung tagline, better brews, better days. Ay, ang ganda. So, kung gusto niyo ma-experience yung kakaibang experience na ibibigay ng pag-inom ng kape, 528 Ilawod Cafe po kayo pumunta kasi loko, natouch. Ito talaga yung paborito ko dito sa dito sa program na to. Yung, di ba sir, bago ko kayo in-interview, so nakikita ko 528 Cafe. Pero dahil dito sa kwentuhan natin ngayon, umaga na to, tapos may shinare ka na ganyang kwento, mas ma-appreciate ko ngayon pag nakita ko yung negosyo nyo. And yung mga viewers natin na hindi pa nakakapunta dyan sa inyong coffee shop, ay for sure magiging curious na sila sa pinag-uusapan natin dito. And parang, yun nga, doon pala sila nag-umpisa. Sige, alika na, tikman natin kung ano yung kaping sinasabi dyan sa 528. Thank you so much for sharing that story for us. So, ayan, sir, may nag-comment sa ating live. Ang favorite daw nila is yung salted caramel latte. Ano po yung iba pang bestseller sa inyo, sir? Wala naman, hindi masarap yung kape na. Ala! Di ba, pag normally mo na pagpupunta yung mga guests natin, we normally ask them kung ano yung preference nila. I see. So, normally ma'am, kapag if we recommend something, pero hindi mo naman pala siya gusto, so mas maganda ma'am na you let us know ano yung iniinom mo normally, at ibabagay natin ma'am yung drink for you. I see. Bago kayo mag-recommend, tanungin muna sila kung ano yung favorite na flavor nila. Opo. O kunwari ma'am, pag pupunta sa ibang cafe, ano yung iniinom nila? So, by doing that ma'am, we increase our chances of giving the clients a more pleasant experience. Yes, oo, tama. Kasi minsan, na-curious lang sila sa tunog ng kape, tapos di naman pala nila bet. Di uuwi sila, hindi sila happy. Pero pag tinanong mo muna sila kung ano yung gusto nila, and yung preference mo na nila masunod, magsasuggest ka lang na malapit doon. E di uwi sila, masaya sila. Ang galing. So talagang hindi kayo selfish nga, sir. Talagang ibang tao muna bago kayo. Ang galing-galing. Kanina ko pa naririnig yan sa inyo. Selfish kami ma'am kasi gusto ko yung pera. Okay. O hindi. Alam ko, nag-joke ka lang. Well, anyway, nakakatuwa talaga si sir kanina. Ang dami-dami. Ayan, sir, anong pakulo yan ng coffee shop normally niyo? ma'am na pag Halloween, we do parang costume sa mga branches. So, parang money heist yata to. Oo, money heist. Nakakatuwa naman. Gaano kalaki itong inyong coffee shop? Maliit lang ma'am, no? Yung sa daraga namin is baka mga about 60-80 square meters ma'am. 60. Apo. So, maximum of ilang customers po ang kaya? Ngayon ma'am, no, mas konti lang kasi yung back room namin ma'am, gamit namin siya for roasting coffee. So yung front namin ma'am, siguro can only accommodate mga 20 to 25 lang ma'am. I For see. daraga. Opo. But if ever ma'am, you can always go to SM Legazpi or SM Sorsogon ma'am. Medyo mas spacious po doon. So, ilang branches na po ang meron kayo? 3 po ma'am. Wow! So, may isa sa Daraga, yung original, and then SM. Legazpi. Kailan nyo po binuksan itong nasa SM? Yung SM po would be about siguro 5 years ago ma'am, if I'm not mistaken. Wow! Okay. And then yung sa Sorsogon po? Parang mga 2 years ago ata ma'am, or 1 year, ma'am sorry, nalilito na ako. Okay. Pero pinaka-baby itong sa Sorsogon. Sorsogon, yes po. Ayan. Saan po sa Sorsogon? Sa SM Sorsogon din. Sa loob din ng SM. So, parang challenging yun, ano? Pero nakasurvive kayo ng 5 years sa loob ng mall to think na may rentals doon na kinoconsider natin. So, hindi naman nakaka-affect po yun sa inyo yung nagre-rent ng space? Or pressure ba? Yung rent ma'am sa malls, no, is always something na medyo malaki. Yeah. It's something po na you have to acknowledge na when you go into the mall, malaki yung malaki yung rental. So I think po, no, it's just how you look at things lang po. Yes, malaki po yung rent, but
would they bring in the foot traffic? Yeah. Would they bring in the necessary parang spotlight on their Yes. brand? At yes din po. Yes, So, yun ang mahal po advantage siya. din. Oo, mahal po siya pero may rason po kung bakit. Yeah. Oo. So Kasi as long pumupunta na yung tao doon. Totoo po. Kailangan lang Totoo makita po. yung ano mo. So ano po naman yung technique na ginamit nyo through the years sa pag-promote ng business? Yung marketing naman. actually Marketing more of side. word of mouth lang kami ma'am. No? Ayun. So hindi po kami masyadong exposed. So I think alam naman po natin with 10 people, baka swerte na pong 2 tao nakakaalam sa amin. Ang goal lang po namin is we want to build a community with our brand. No? So ang ginagawa po namin is when someone comes in, we want to make sure na po na paglabas yun ng pinto, yung taong yun is not just parang happy with the type of experience na nakuha niya, but at the same time, para siya magiging parang ambassador din namin. Okay doon, comfortable, Yeah. I feel safe, maganda yung malinis, etc. So, ganun po. So overall experience, hindi lang yung taste buds nila yung happy, kundi pati yung pakiramdam nila talaga masaya. And babalik at babalik sila. Ayan. So, ang galing, no? Talagang more on customer service and customer satisfaction. So, tama naman. So, word of mouth. So, hindi kayo masyado nag-advertise sa mga radio, Hindi po, ma'am. Facebook. Ngayon po ba? Nasa Facebook, Instagram, social media. Magano na po ba kayo? Meron po, pero not as active, ma'am. Not as active as we should be. Hindi So, ka nagti-TikTok, ganon pa. Inaaral ko pa, ma'am. Yung mga tips ni ma'am mamaya, let me know kung ano yung style ni ma'am para matuto po ako. So, Nagre-reels ka na rin ba? Nagti-TikTok na din? Malay mo sir, mas sumikat yung ating coffee shop pag nakita ka nag-TikTok. may promo ko, ma'am, pagpapatato sa noo. Just Oo. in case may gusto ka. Oo. 100,000 ata yun, di ba, yung dito? Oh, Oo. 100 Okay. So yan, speaking of promos, nagkakaroon din po ba kayo ng mga promos, sir? Yes, ma'am. No. Every now and then po, we do roll out some promos. So, kunwari po, nagkasabay tayo sa cafe. So, normally po, ikaw din bibigyan ng experiment, just give us feedback. So, so depende po sa sitwasyon. Sa malls po, madalas ang promo. I see. Okay. So, ano pa yung ino-offer ng Ilawod, ng 5 to 8 Ilawod, aside from coffee? So we do offer din po ng mga comfort food. So pero ang menu selections po namin are not as fancy as compared to mga specialty cafes. Ayan, may elsewhere. rice meals din sila. So ang isa po sa mga rason natin why we want to keep it simple is because we want to make sure po na kahit sino po yung i-hire natin is they can come in sa kitchen and then they can parang pull out yung mga pagkain na hindi masyadong stressful. Kumbaga po, not as fancy because of the type of people na we want to hire. If we want to parang increase po yung level o yung technique na we want to pull out sa mga beverages, sa mga food namin, it means na we need to hire people din na Skilled. mas skilled. Oo. Pero salungat na po yun sa gusto namin gawin. So, that's why po as much as possible po, we want to keep things simple lang. I So, yun see. Oo nga, kapag gourmet dishes, puro chef talaga na may mga title ang i-hire ninyo. But since, kanina pa, iboboto na talaga kita, sir, for president. Ang purpose talaga ng pagninegosyo ninyo ay yun nga, mostly para makatulong, Hindi makapag-angat naman ng makatulong, buhay. ma'am. Para yumaman lang ako. Makaangat ng buhay ng kapwa. And yun nga, ang galing, kanina pa ako natatouch ang mga kwento ni sir. So yun, pati yung menu ninyo, in-adjust nyo talaga doon sa inyong mga tao. Ang galing naman. So, sinisimplihan nyo lang para nga naman kahit hindi ganun ka sobrang skilled o sobrang galing, kaya nang mag-provide ng service na maayos sa inyong mga clients. Ay, nakakatuwa naman po. So, ilan na po yung staff na maswerte na nagtatrabaho sa inyo ngayon? Hindi ko walang bilang ng existing ngayon. Siguro, ma'am, baka mali ako, no? Siguro, ma'am, would range between mga plus minus mga 30, ma'am. Mga within Ang those range. daming! Opo. Isang shop lang po ba to? Ay, O hindi sa po, lahat hindi na? po. Mga ilang arms na po yun. Nandun po yung commissary, nandun po yung Ligaspi, nandun po yung
talaga, yung source of one po is a franchise. I So, see. hiwalay naman po siya. Ang dami nyo nang natutulungan through the years. And, ayun nga. So, ano yung secret nyo? Maliban dun sa tao na may inisip kasi kayong tao na pag nag-give up ka, nagsara ka ng negosyo, mawawalan din sila ng work. Ano pa po yung factor na nagpupush sa inyo na wag mag-quit o wag muna mag-give up? Kasi syempre yung business hindi naman laging nasa successful ka, may time naman talaga na mahirap. So ano po yung factor na pumigil sa inyo dati aside from yung people? Very kasi po kami, no, very hands-on po kami before sa business. So we man the bar, ibig sabihin po nagdo-duty kami. So once you do that po, no, you get to parang have a relationship with the people you work with, yung mga colleagues ko po, yung mga katrabaho ko. You get to know them. Yeah, makikita mo ma'am kung ano yung mga kwento rin nila, no? Mga single mom, mga single dad, mga and so on. So makikita mo ma'am na yung mga challenges niya ng bawat isa. So sa atin ma'am, no, we want to make sure na sa workplace, hindi natin ma'am sinasabi na we're just offering parang a place to work or financial means para masustain sila. We want to parang offer a space kung saan may growth for them. Yeah. Kung saan everyday may matututunan ka. Kung hindi man sa skill set, ma'am, no? People skills mo. So that's why, ma'am, there's an emphasis dun sa service. Not because we want to provide a good experience lang, but as well, but at the same time, ma'am, it pushes yung mga katrabaho natin to be more confident about themselves, to engage the client. So parang once you get to know yung tao, ma'am, na you work with, yung stories nila, mas mahirap, ma'am, no? Mas mahirap mag-slack off, mas mahirap mag-give up. Mag-relax. So yun na nga. Nakakatuwa talaga si Seth. So, ikaw ay all around din sa negosyo, hands-on, tapos kaya mo rin gawin yung ginagawa ng mga tao mo. So, kaya doon ang gagaling yung motivation ninyo na hindi mag-relax araw-araw. Nakakatuwa naman talaga. Pero pwede ko ang batuan kapag Nakakatuwa talaga si Sir. So, ganun pala ang sekreto dyan sa business. So, parang masyadong makatakas si Sir. Hindi. So, niya nasa talaga pagtulong. pag ginaganyan nyo ako, Kakandidato ka ba, Sir? Iboboto na talaga kita. Ang galing-galing. Kagawad, ma'am, hindi nyo kalimutan. Ang galing talaga. Okay. So, nakakatuwa. So, yun. Balik tayo, Sir. Food. Meron ding rice. May Pastries nakita ko din na po. pastries. Yeah, may Ano pa pizza. po? May pizza din. Oo. And So, then, ano pa po? Kung ano lang, more of comfort food, ma'am. Kung ano yung mga nagpapabibigay sa atin comfort habang kinakain natin. Those are things, ma'am, na we normally have in Nasa every cup. cup. Price range po nitong mga cakes, nitong mga price range food, natin, mga ma'am, rice meals ninyo. Siguro, ma'am, would range from 120 to 250 siguro, ma'am. Depende, ma'am, no, kung nasa mall tayo, mas mahal ng konti. I see, yun, oo, syempre. So, nakakatuwa ang business. Tapos, Sir, sabi nyo, nag-roast kayo ng sarili nyong beans? Apo. So, kami rin, ma'am, yung gumagawa ng sarili namin coffee. Oh. So, para at least we get a little bit more control sa type of products that we roll out. Apo. Ang galing. Sabi ng viewer, masarap daw ang carbonara, bistek, and pizza. Nako, papasya tayo. Yung barista din. Oo. Pati Nagiro lang. pati barista. Okay. So, ang ganda. Ano yung tawag dyan sa ganyan? Alin po? Aesthetic. Ang inyong cafe. Nakakatuwa. Ito po ay yung nasa Nasa Legazpi po ito. nasa loob ng mall. Oo. I see. Nasa Okay. kanto lang kami, ma'am. Medyo tago. Mas mura kasi doon, ma'am. I see. So, di ba, Sir? Sabi mo, mahaba na masyado yung isang oras. So, di ba, kalain, matatapos na pala tayo at ako'y bitin na bitin. Marami pa akong gustong Huwag na, itanong ma'am. Okay sa na yan. inyo. So, ayan po, ang ganda ng mga napakinggan natin kay Sir. So, ikaw, Sir, sabihin natin sa nanonood sa atin. Kunyari, may mga gusto rin magkaroon ng
maliit na negosyo o mag-start ng business, ano po yung pwede ninyong ibigay na advice sa kanila para magbukas na rin sila ng negosyo? Siguro ma'am, especially with food ma'am, no? Yung food ang isa sa pinaka mahirap pasukin na negosyo. So, siguro ma'am, half of mga businesses na connected sa food would close in their first 2 years. And then the remaining 50% ma'am, 80% niyan won't reach 5 years. So, if magbubukas ka dahil sa food, you have to be prepared. Huwag tayo magbubukas kasi feeling natin mabilis. Huwag tayo magbubukas kasi ginagawa ng iba. Parang you need something special, kumbaga parang special sauce to go into business. Remember po, ang food kasi, kaya very cutthroat siya. Kasi kahit sino kayang pumasok sa food. So, kailangan lang alam natin yung gagawin natin. Huwag natin ipepeg yung sarili natin sa mga brands na hindi naman comparable sa atin. Kunwari magbubukas ka ng cafe, huwag natin i-peg yung mga multinational brands. Kasi hindi parehas ang magiging variables for us to succeed. Next is get proper training, get proper equipments. So, ang pinakakalaban po ng negosyo is yung word na pwede na siguro to, pwede na to, upgrade na lang ako eventually. So, lahat po yan ay mga bagay na nagko-cost ng early failure sa atin. So, if you want to go into a certain thing po, you have to go all in. Hindi pwede na to, pwede na yan. Kailangan buhos niyo po lahat. Ibuhos lahat. Yung best mo, ibigay mo na talaga. At kung bata ka pa naman po, okay lang. So, if you fail, you're still young, it's okay. Okay. So, para naman dun sa mga nakaka-experience ng medyo difficulty ngayon sa kanilang negosyo, ano po yung pwede nyo i-advise sa kanila? Siguro po dapat i-check muna nila kung ano yung mga reasons kung bakit medyo challenging yung negosyo nila. Are they losing money in terms of spoilages ba? Are they losing money because mababa ang pumapasok na kita? So, kailangan po i-analyze nila yun. At ang pinaka-importante lang po, once na yung mindset natin, we should embrace na ang negosyo seasonal. So, there are highs, then there are lows. So, hindi pa pwedeng we adjust kaagad-agad dahil up and down yung ano. So, kunwari ma'am, parang mahina ang benta. Pag mahina ang benta, dagdag siguro akong chop suey or dagdag akong bihon. Nag-innovate ka. So, kailangan ma'am, you know yung brand mo, you know yung core mo. So, alam mo dapat kung ito yung gusto mong image, you stick to it and then you strengthen it. Hindi pa pwedeng ito yung gusto mo and then kumikita itong isa, i-incorporate mo. Dapat hindi ganun ma'am. You just parang stick to your goal, tapos build on it lang ma'am, and then eventually makukuha mo rin yung reward for it. I see. Ang ganda. Ang daming words of wisdom na sinare sa atin ni Sir ngayon. Binabasa ko lang yun ngayon ma'am. Talagang malalaman mo sa pagsasalita pa lang niya na marami na talaga siyang experience. Marami na hulugi ma'am. Sa pagninegosyo. And nakakatuwa na kahit may mga challenges kayong na-experience, patuloy pa rin yung pagninegosyo niyo, hindi kayo nagsara. Kasi nga, you're doing it not just for yourselves but for the people who work for you din. Nakakatuwa naman talaga si Sir. So, sige Sir. Sabi ko na nga ba, mabibitin ako marami akong nalaman at natutunan kay Sir. So sige Sir, i-promote na natin yung inyong business, and kung meron kayong gustong pasalamatan, kung meron kayong gustong banggitin na nakatulong sa inyo sa negosyo, this is your chance po. Sa mga nanonood, would like to invite you to come and visit yung mga cafes dito sa atin sa Albay. Try out yung mga specialties ng bawat cafe, and hopefully you keep on supporting us, yung mga local cafes natin, yung mga homegrown cafes. I'd like to call out din yung mga katrabaho ko dati, yung mga may sarili ng cafe ngayon. Kalimutan ko ang pangalan. And then, yun, hopefully you guys take time and try out yung mga homegrown cafes. Yun lang po. Ayun. Okay. So, again, si Sir merong branch sa Daraga. Meron din po dyan sa SM. And Sorsogon. meron na rin sa Sorsogon. So, ayan. So, sa mga nakinig sa amin since nag-umpisa itong program, napakaganda po ng shinare na kwento sa atin ni Sir sa kanyang journey sa pagninegosyo, at sana marami kayong natutunan sa amin sa araw na ito.
Of course, sir, thank you very much Thank you, po. Miss Alam ko Jamie. napaka-busy Napalas po. ninyo and kami ay inyong napaunlakan dito sa aming programa, ang Ladipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Of course, ito po ay isang pamamaraan ng ating mahal na Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman. Ang buong probinsya po, provincial government of Albay na makatulong po sa mga negosyante na ma-promote po kayo ng walang hinihingi kahit anong kapalit. Ayan po. So, thank you very much, Attorney Mary Lou Duca Castillo, the Provincial Information Officer of the Province of Albay, for allowing us to use this very beautiful studio. To Sir Richard Bobis, maraming salamat po sa lahat ng staff ng PIO, sa aking staff sa Ladipo Office, and kay Zach Mendoza na nag-invite sa ating guest sa araw na ito. Maraming salamat, at sa inyo po na nanonood sa amin palagi every Monday and Wednesday, 10 in the morning to 11. Maraming salamat, and see you again po on Monday for another kwentuhang negosyo dito po sa Ladipo Business Hour. Thank you again for watching. Enjoy the rest of the week. Thank you po. Bye-bye po. Nabalos, Miss Jamie. Yes po. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.